Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Wow, praise the Lord and happy akala ko silver anniversary, aluminum pala yung 10 years po. Aluminum anniversary po sa ating lahat. And it's so nice to see each and everyone. And again, we would like to welcome po yung ating pong mga visitors. Pwede nga po tumayo po yung ating mga visitors. Yan, kaway na lang po kayo, kaway lang kayo. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. And you are much welcome po sa atin pong church. And thank you for spending your time with us. We are so blessed na kayo po ay naririto kasama po namin. And CCOF po is a church that worships the Lord Jesus Christ. And we honor kung ano po yung ginawa niya po sa cross ng Kalbaryo para sa atin. We believe that He saved us from the fires of hell. Niligtas niya po at nililinis niya po ang ating mga pagkakasala. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. And kamusta po? And I hope that everybody is okay. But as we sang the song kanina po, may the Lord minister to us. Nawa po ang banal pong Espiritu ay nangusap po sa atin. Did you feel God's presence kanina? Okay, it's not about feeling God's presence. Alam niyo po ba yon? But it is about having an encounter with Him. Kasi ang gusto po natin, pag bumupunta po tayo ng church, hindi lang po tayo nasasayahan, hindi lang po tayo parang masarap sa pakiramdam, kung hindi, even after we go out of the church, is nagta-transform and there is a change in our minds and in our hearts because of the love of Jesus. So ngayon po, since it is our anniversary, ay hayaan niyo po na pag-usapan po natin ang tema po ng atin pong isang taon. And ito po siya, The Blessed Life. Napakaganda po ng theme po natin for this year. Sino po dito ang gustong ma-bless ni Lord? Ayan. Pag-uusapan po natin because blessing is more than just monetary. Blessing is more than just having a good life. Meron palang mas maganda pang plano ang Diyos para sa atin, and that we want in our lives, in our families. Kanina nung dinedeclare natin, may His favor be upon us, from generation to generation, from our children and their children and their children. Gusto po natin na pagpalain po ng Diyos, hindi lang po tayo, maski po yung ating mga anak at yung magiging anak po nila at yung kanilang magiging anak din. So that is our declaration because I believe, ako po naniniwala po ako that when God blessed us, talaga pong maipapasa po natin yung pagpapalang yun sa mga anak po natin. I've seen that. Doon sa mga talagang nakita ko, inayos ng magulang, naipasa. Kaya I believe that it's more than just yung pamana natin na tangible things, but it is the relationship that we have in the Lord. So I hope that we experience God's goodness and God's love and His light shine upon us all. Alam niyo po, I'd like to start this message. Okay lang po bang mag-share? Okay. I think nung Wednesday po, last Wednesday, ako po ay papunta po sa aking trabaho. That was early in the morning. And habang ako po ay nagdadrive, meron pong dumaan na ambulance. So medyo traffic na nun. And tinatansya ko po kasi syempre ambulance, kailangan mo magbigay ng daan, ganyan. And yung focus ko po nandun sa ambulance. Hindi ko po napansin na meron po palang motor doon sa aking harap. At siya po ay nabangga ko. Yung motor, hindi po yung tao. So tumigil siya. Alam niyo po yung senaryo, yung napapanood niya sa Facebook. Ikaw, babaan, dito, tabi mo. So, syempre ako po, may call time ako, nagmamadali ako. So, tinakbuhan ko siya. Hindi, joke. Chill lang po, chill. So, tumabi po ako at I was praying to the Lord, sana hindi na lumaki. So, galit na galit siya sa akin. Binaba ko yung window ko.
ikaw, ito, binabagama ako, ganito, ganyan siya. So, medyo ang mainit na kagad yung ulo niya. Pero in my heart, sabi ko, Lord, ano po yung dapat kong gawin? So sabi ko, Sir, hindi ko po napansin kasi nakafocus po ako dun sa ambulance. Sabi ko gano'n, kung okay lang po sa inyo, picturean nyo na lang po yung ID ko and then I'll take yours so that we can talk about it. Ako po ang bahala doon sa magagastos kung magkano man po yung damage para hindi na po tayo magkaroon pa ng maka-cause ng traffic and all. And during that moment, I said something that really, I believe, naniniwala po ko na conviction from my heart. Ang sabi ko sa kanya, Sir, wag na po natin gayahin kung ano po yung napapanood natin. Wag na po nating paabutin doon sa point na magkapisikalan or kung ano man yung mangyari. Sabi kong ganon. And nung sinabi ko po yun, nag-subside po. Nag-subside po siya. And pinicturean niya hanggang sa naghiwalay na po kami. So, alam niyo po, during that time, nung papunta na po ako doon sa aking trabaho, the Holy Spirit really quickened in my heart a burden. Kasi ramdam na ramdam ko po sa Kanya yung anger, ramdam na ramdam ko po sa Kanya yung darkness, no, na nakakamdaman niya na gusto niya na ako siguro sapukin, nasagi ko yung motor niya, alam niyo yun. And I had a burden sa akin na, Lord, ganun na ba yung mundo ngayon? Nakabase na ba doon yung konting masage, parang handa ka ng humabog? And it's very, very, very normal doon po sa everyday na pinapanood po natin sa ating mga cellphone, sa mga news. Hindi niyo po ba napapansin yan, mga kaibigan, mga kapatid? When we watch videos, ano po yung kadalasang napapanood po natin? Pinasok, sinaksak, pinatay, nagkaroon lang ng binaril na. You know, our world, yung mundo po natin ngayon, mga kapatid, yun po ang ginagalawan po natin. We are in a generation na kung saan binabalot po at unti-unti pong hinahatak ng kaaway ang mga tao sa totoong blessing na gusto ng Diyos para sa atin. Hindi ho ba? And that moment, nagkaroon ako ng burden na, Lord, sana mangibabaw ulit yung pagmamahal. Kasi I do believe na kung mahal, kunyari, di ba kayo pag natapakan kayo ng paa, natapakan kayo ng paa ng mahal nyo sa buhay, kakabugin nyo ba kaagad? Hindi, di ba? Okay lang po. Di ba? Instead, hindi mo makakamdaman yung galit. Why? Because it is driven by love and respect. So yun po yung hinahanap ng mundo natin ngayon. No? Kasi po kung ano yung pinapakain natin sa ating isipan, no, sa ating mga mata, pinapapasok sa ating mga tenga, sa ating isipan, papasok po sa puso natin. Basically, yun po yung lalabas sa atin. Amen po ba doon? That's why I encourage everyone, kung gusto po natin na magkaroon po tayo ng the blessed life, ang kainin po natin, ang panoorin po natin, ang papasukin po natin sa ating mga isipan at puso ay yung naka-align sa biyaya ng Diyos para sa atin. No? So kung ano po yung nasa puso natin, yun po yung lalabas. Diba? Kung ano po yung nasa puso natin, yun po ang lalabas. So let us follow God's word. No? Kaya sabi ko, Lord, in-apply ko agad yung nababasa ko sa Bible Kasi sabi sa Bible, a soft answer turns away wrath. Kapag daw sumagot ka sa isang galit na tao ng softly, magsusubside po yun. And that really I applied during those times. No? And as we talk about our 10th year anniversary theme, the blessed life, kailangan po maunawaan po natin yung direction po ng Panginoon sa atin for this year. Because our key verse for this year po ay ito po. It's found in Isaiah chapter 60, verse 22. Basahin ko po sa inyo, the smallest family will become 1,000 people,
And the tiniest group will become a mighty nation. Actually, ito po. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. At the right time, I, the Lord, will make it happen. The question that I have for you, sabi niya, basa po natin, at the right time, sa tamang panahon, tutuparin ng Diyos, tutuparin yun ng Panginoon. Ang tanong ko po, ang alin? Ano po ang tutuparin ng Diyos sa ating mga buhay? Sa ating pamilya, sa ating personal na buhay, sa ating ginagalawan, no, sa future po natin, ano po yung maaari po nating panghawakan na sinabi ng Panginoon, sa tamang panahon, I will make it happen. No? And ito po ang title po ng atin pong pag-uusapan ngayon, Be the Beacon. Hindi po bacon. Mamaya pa po tayo kakain lunch. Be the beacon. Pag sinabi pong beacon, yan po ay sign or maaari pong sa illustration ko po, yan po ay isang lighthouse. Okay? So, before we dive in sa atin pong pag-uusapan, let us offer this time unto the Lord. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyong biyaya. Panginoon, kahit po kami po ay nasa generation po ngayon, in the last days that everybody else is doing the things that they want, maski ito po, Panginoon, ay labag, Panginoon, sa inyong kalooban, sa inyong kautusan, Panginoon. Panalangin po namin na kami po bilang nakakakilala sa inyo, panalangin po namin na kami po bilang nakakakinig sa inyo, panalangin po namin, O Diyos, ay maging ilaw po kami, Panginoon. Pero bago po kami maging ilaw, Panginoon, ay makita po muna namin ang totoong liwanag ng aming buhay, sapagkat hindi po kami magiging effective na ilaw sa iba kung kami po mismo, Panginoon, ay naninirahan, Panginoon, sa darkness. At meron po kaming darkness sa aming isipan at puso. Kaya dalangin po namin ngayong umagang ito, Panginoon, dalangin po namin, Panginoong Hesus, ay palayain niyo po kami sa aming mga kadiliman, Panginoon. Each of us, Panginoon, meron po kaming pasts, meron po kaming nasa isip po namin, meron po kaming nasa puso po namin. Palayain niyo po kami so that we can be light and a beacon to people around us, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Dinudulog po namin ang mga oras na ito sa inyong paanan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Okay, yung binasa po natin kanina, Isaiah chapter 60, verse 22, yun po yung theme natin. I, the Lord, sa tamang panahon, will make it happen. Pero before we understand that, bago po natin ma-appreciate yung sinabi ng Panginoon na yon, kailangan po natin pag-aralan kung ano ba yung sinasabi sa buong chapter 60. Kasi nandun po yung context nun. No, kumbaga sa sine, hindi mo pwedeng sabihin na at doon nagtapos ang kwento. Nang hindi mo man lang nalalaman kung ano yung, di ba? So, yun po. So, we have to see kung ano po yung main text or main key verse ng Isaiah chapter 60. And that is found in Isaiah chapter 60, verse 1. Okay? Sa verse 1, babasahin po natin siya dito. Sabi niya dito, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Sabi diyan, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. The background of this chapter, mga kapatid, is that yung mga tao po sa Israel that time, nagwatak-watak. No? They were divided. And dumating po yung oras na sila po ay i-restore na ng Panginoon sa kanilang nation or land. So ibig sabihin, umalis sila, kinapture sila po ay kinonquer, no, dinala sila sa iba't ibang lugar. Pero dumating po yung time na the Lord would like to bring them back to their homeland, which is the nation of Israel. No? And sa mga panahong ito po, mga kapatid, ay yung mga tao po, during pabalik po nila, instead po na joy, instead po na sila po ay matuwa, sila po ay nakaranas po ng
kalungkutan. Sino po dito yung kapag umuwi sa bahay, masaya? Wow, at least I'm home. Woohoo! Di ba? Masaya ba kayo pag umuwi kayo sa bahay nyo o ano? Parang mas gusto nyo sa labas. Parang hati ah. Alam nyo po, nung last week po, nagkaroon po kami ng project. Meron pong tinatawag na International Media Hub or International Media Center na kung saan po lahat po ng media no, all over the Manila, no, marami po kasi kami, halo-halo kami, iba-ibang lahi, ganyan. So meron po kami isang base na kung saan lahat po ng media ay nandun. Okay? So ang nangyari po nun, kapag may project kami, sige, labas kayo, punta kayo doon, pero ito po yung pinaka-base camp. And I think, meron pong isang araw na sobrang pagod na pagod po ako kasi hindi pa po ako nakakakain. Umaga lang kinain ko, maggagabi na po, ay hindi pa ako nakakakain ng maayos. So sobrang gutom na gutom ako. Bumalik po kami doon sa Media Hub, Media Center na yun. At pagdating ko po doon, ang naramdaman ko po ay very much, wow, thank you Lord, nandito na ako. Bakit? Kasi doon sa setup doon sa International Media Hub, may buffet, only drinks, no? Kahit anong gusto mo kainin, pwede. Pwede magkape, only, maganda yung internet, lahat po. And so, during that time, sabi ko, siguro, ganito yung naramdaman ng mga Israelites nung sila ay pabalik doon sa kanilang the place, no? Very excited sila, no? Parang sa ating bahay, no? Pag tayo umuwi, excited tayo to come home. Kasi po, I do believe that there's no place like home. Amen po ba doon? Amen. Kasi nandun po yung ating safe place. Andun po yung ating mga family. No? Kahit na ano po mangyari, mararamdaman, kahit nga magbakasyon tayo ng matagal sa ibang place, hahanap-hanapin pa rin natin yung ating tahanan because that is where we belong. And ito po mga Israelites na ito, pabalik sila, they were very excited. Woo, thank you Lord, pabalik na kami sa aming nation. But instead, they experienced darkness. Bakit? Kasi po yung kanilang nation wasak. Yung kanila pong nation very sad. No? And that's why ito pong verse na ito ay dumating sa kanila. And Isaiah chapter 60 is a verse or a chapter that gives hope to the people. Mga kapatid, mga kaibigan, I'm not sure about you. I'm not sure about the lives that we have, no? Sa kanya-kanya nating family. But kung maaari, tignan po natin na maaring ilan po sa atin ay dumadaan din sa dark season ng ating buhay. Pag sinabi nating dark season, hindi naman literal na madilim sa bahay kasi naputulan na tayo ng kuryente. Or maaring andyan na yung mga bills. Or maaring family problems. Or personal problems. Ang dami pong maaaring darkness sa atin. And it seems that parang, Lord, ito na, parang pupunta na ako pero nakakaramdam pa rin tayo in our minds and in our heart. But again, Isaiah chapter 60 was given to the Israelites. And it's something that we can hold on to. Pwede nating panghawakan kung tayo po ay nagdadaan din sa pagsubok ng buhay. Because God was about to restore Israel during that time. And God will restore each and every one also. No? Kung tayo po ay nagdadaan sa pagsubok, declare po natin na, Lord, I know that you will restore me. Ito po yung sinabi dyan, arise, shine, for your light has come, and your glory, the glory of the Lord is upon us. Iilawan po ng Panginoon ang ating mga buhay. Let us quickly read ito pong chapter. Hindi ko po babasahin lahat kasi napakahaba po nito. I would just skip some.
basahin nyo na lang po. Isaiah chapter 60. Sabi po dyan, "Arise, Jerusalem, let your light shine to all to see." Yung ilaw na nila para makita po ng mga tao. "For the glory of the Lord rises to shine on you." Ang biyaya, ang glory ng Panginoon for us to have a blessed life, kailangan makikita po ng tao yan. Yung buhay po natin, hindi lang po pang sa atin, because when the people see the goodness of God in your life, they will see who God is. Gusto niyo po ba yun? Na pag nakita kayo ng mga tao, wow, parang kakaiba itong taong to. Why? Because we reflect the light of God. Sabi sa verse 2, "Darkness as black as night covers all the nations of the earth. But the glory of the Lord rises and appears over you. All nations will come to your light. Mighty kings will come to see your radiance." Sabi po dyan, noon pa lang ay nababalot na po ng kadiliman ang mundo. E di lalo na po sa panahon po natin ngayon. Again, I would speak very openly and transparent sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan. When we browse our phones, tansyahin nyo, ilan ang good news, ilan ang bad news na napapanood natin. Hindi ho ba ang nagte-trending yung mga bad news? Mas nagte-trending yung mga bad news. And so there is a battle in the realm of internet. Kasi po ito po ay maari pong, internet is a neutral thing. Wala po, hindi po siya masama, hindi siya mabuti. It depends really. And tayo po ay may choice. Pakisabi, choice. Na kung ano po yung papapasukin natin sa ating isipan at puso. Kapag ho ba may nakita kayong hindi magandang news, do you read it? Do you watch it? And then, papasok na siya sa isip mo. No? And these negative thoughts bring something in our hearts. Sometimes fear. Kami po, mahilig po kami ni Mrs. manood dati ng criminal series, Criminal Minds. Mga patay-patay, tapos investigation. Until such time na naapektuhan ako. Kasi parang pag naisip ko, bibili lang ako ng kamatis, parang nakagano ako sa mga tao, baka, alam niyo yun, baka bigla ako nitong saksakin o ano. Ganun na yung isip ko, and really, meron po siyang effect sa akin. So, sabi ko, natatakot na ako, I have to stop this. We have a choice. Kung ano yung lagi nating pinapapasok, pinapanood, yun ang ilalabas ng ating mga puso. And darkness, sabi diyan, ay pumapalibot sa lugar na yon. Ganito rin sa ating mundo ngayon. But we have a choice, and the light of Jesus shall shine through us. Sa atin po magmumula yung panlaban doon sa darkness na yan. Verse 4, declaration po ng Panginoon sa kanila, "Look and see, for everyone is coming home." Sabi ko sa inyo, di ba? "Your sons are coming from distant lands. Your little daughters will be carried home. Your eyes will shine and your heart will thrill with joy, for merchants from around the world will come to you. They will bring you the wealth of many lands." Verse 8, "And what do I see? Flying like clouds to Israel, like doves to their nests." Pabalik sila. Diba? Pabalik sila sa kanilang lugar. "They are ships from the ends of the earth, from the lands that trust in me, led by the great ships of Tarshish. They are bringing the people of Israel home from far away, carrying their silver and gold. They will honor the Lord your God, the Holy One of Israel, for He has filled you with splendor." So ang sinasabi po dito ay dadalhin po
ng Panginoon sila pabalik sa kanilang tahanan. Parang tayo po ngayon. May taga QC po ba dito? May taga Pasig po ba dito? May taga, kayo tay, taga Pasig po kayo? Kayo pa nay, taga sa Pasig din po kayo? Meron ba dito taga, Pasig din po? Meron po ba dito taga Angono, yung mga Rizal area, di ba? Iba-iba po yung ating pinanggalingan. And God is bringing us to a place we call home. Ito pong church na ito po, sa 10 taon po, ay naging tahanan po ng marami ng tao. Yung iba po, pumunta dito at ipinadala na rin ng Panginoon sa ibang lugar. But some of us, 9 years, 10 years na nakakaraan, nandito pa rin. Because God is calling you to be here. No? And this is a place we call home. Kaya sinasabi ng Panginoon yan, dadaling ko kayo pabalik. Ganon din po sa atin. Marahil, nanggaling po tayo sa maraming lugar, hindi lang po geographically speaking, but also in our minds and in our hearts. Meron po dito, galing sa Japan. Diba? Iba-iba po tayo ng Bulacan. Pero pinagsama-sama po tayo ng Panginoon. Why? Because God wants to shine His light on us para tayo po ay i-restore niya rin po. No? Basahin po natin, though you were once despised and hated, with no one traveling through you, I will make you beautiful forever, a joy to all generations. Sino dito ang nakaranas ng, siya po ay na-despise, siya po ay nakaranas ng hatred? Di ba? May mga history tayo sa ating buhay eh. Kaya may mga issues tayo, past issues. Sinasabi ng Panginoon, no, I will make you beautiful forever. Aayusin po ng Panginoon. Hindi lang po yung ating physical, yung ating emotional, yung ating mental. Diba ho? Apektado ho tayo from our past, yung ating spiritual, lalong-lalo na po. At dadalin po tayo ng Panginoon dyan. Powerful kings and mighty nations will satisfy your every need as though you were a child nursing at the breast of a queen. You will know at last that I, the Lord, am your Savior and your Redeemer, the mighty one of Israel. This one, mga kapatid, is very, very important because we want to acknowledge that God is our Savior. Tapusin na po natin para makapunta na po tayo sa ating main points. Verse 19, no longer will you need the sun to shine by day nor the moon to give its light by night. Hindi na po natin kailangan ng araw, no? Or ng buwan. Mamaya po explain po natin yan. For the Lord your God will be your everlasting light. And your God will be your glory. Your sun will never set. Hindi na po bababa. Your moon will not go down. For the Lord will be your everlasting light. Your days of mourning will come to an end. Sino dito ang malungkot? Huwag magtaas ng kamay. Pero ang promise ng Panginoon, darating yung araw, yung kalungkutan natin, tatapusin ng Panginoon. Now, bilang mga tao, ako bilang mga tao, I sometimes really feel sad because it's part of the fallen nature. Kasama po yun eh. Biktima po tayo dun eh. Pero darating yung araw, sabi ng Panginoon, tatapusin niya yung kalungkutan na nararamdaman po natin. Verse 21, last verse po natin for this chapter. All your people will be righteous. They will possess their land forever, for I will plant them there with my own hands in order to bring myself glory. The smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. At the right time, I, the Lord, will make it
happen. Lahat po ng binasa po natin ay promise po ng Panginoon for us. No? If we are living in dark season of our lives, tayo ay nakutya, minaliit tayo dati, tayo ay sad, mourning tayo, ang sinasabi pa po ng Panginoon, His light will shine upon us all. God promised something to the nation of Israel. Sabi niya, ang promise niya, ibabalik ko kayo doon sa place. But this does not only mean, makinig po tayo, this does not only mean the physical nation of Israel. Why? Because this verse also speaks about the future Jerusalem. Ibig sabihin po, ito po ay yung future po ng Israel. Alam niyo po ba na ito pong mundo po natin ay mawawasak? Mawawala po. And God will make a new heavens and new earth, new Jerusalem. At doon po maninirahan yung mga taong nagtiwala at nagbigay ng buhay sa Kanya. Kasi lahat po ng tao mauuna. Una na ako pag may, di ba, may mga joke, "Oh sir, una na ako "Oh, ka muna mauna, bata ka pa." Pero in reality, all of us will have to go through that painful experience of death. But the promise of the Lord, ito po yung sinasabi niya, binibigyan tayo ng hope, binibigyan tayo ng redemption ng Panginoon that someday, if we trust in the Lord, if we accept Him as our Lord and Savior, we will dwell, maninirahan po tayo. At sabi doon, hindi na bababa ang araw. Hindi na natin kailangan ng araw, hindi na natin kailangan ng buwan because the light of Jesus, the light of God is enough. I have 2 points for us today. Mayroon po akong 2 gustong i-share po sa inyo. And number 1, mga kapatid, Jesus is the true beacon. No? Jesus is the true beacon. Siya po ang totoong nagga-guide sa atin. No? He is our guiding light. He is our Savior. He is the God who is mighty to save. Alam niyo po kung paano niya po tayo niligtas sa mga bisita po natin o marahil narinig na natin ito. Alam niyo po ba kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon? Paano niya tayo iginaguide? Paano niya pinapakita sa atin na mahalaga tayo sa Kanya? Tanungin mo yung katabi mo kung mahalaga ba ako sa iyo? Mahalaga ba siya sa iyo? Mahalaga siya? 'Di ba kaibigan mo siya, 'di ba? Magkaibigan ba kayo magkapatid? Mahalaga, syempre mahalaga magkapatid. Mahalaga ba yung katabi niyo sa inyo? But the next question is, would you give your life for that person? Lalong-lalo na yung mga hindi magkakakilala. Mas maganda yung hindi magkakakilala Kaya ba nating ibigay yung buhay natin para sa taong yan? Pag kapamilya, medyo opo, kasi mahal ko siya Pero kapag ngayon mo lang nakatabi, parang medyo may question pa yung realidad, po. Pero in reality, mga kapatid, ang Panginoong Hesus, kahit gaano pa tayo kasama, kahit gaano pa tayo kapilyo, at pasaway, ang Panginoong Hesus, He gave His life for us. Paano niya po pinatunayan yun? Pinatunayan niya po yun sa krus ng Kalbaryo. Nang siya po ay ipako sa krus dahil po sa ating mga pagkakasala. Wala pong exempted because all of us are sinners.
and we fall short. Ibig sabihin ng fall short, nagkulang tayo na i-please ang Panginoon sa standard po niya. But Jesus made the way para tayo po ay iligtas. At iparanas sa atin ang pagmamahal niya nang siya po ay ipako sa krus. Kinuha niya po yung ating mga kasalanan. Sino po dito ang maraming kasalanan? Ako, kulang pa yung aking mga paa at kamay. Sa sobrang dami kong nagawang pagkakamali. Sa harapan ng Diyos, sa mga tao, but Jesus made a way na tayo po ay bigyan niya ng buhay. And that life, mga kapatid, ay hindi nawawala. Kayo ba yung nagpapaload? Di ba nag-expire ang load? Nagbabayad ba kayo ng internet? Di ba pag di tayo nagbayad ng internet, puputulan tayo. Tubig, bills, kuryente. Lahat yon may requirements. At nawawala. Ang Panginoon, hindi nawawala yung pag-ibig niya sa atin. Because His love for us is so unconditional. Kahit sino ka pa, kahit ano pa yung background mo. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. And He showed that doon po sa cross ng Kalbaryo. Maybe some of us here, kailangan po ng direksyon sa buhay. Parang beacon, parang lighthouse. And let me share to you a simple exercise, example, kung ano po yung beacon. Isa pong example po ng beacon ay yung lighthouse. Ang lighthouse po ay meron po yang guiding light. So kaya po yan mataas kasi pag nakita po ng mga mangingisda, kasi po ang mga beacon po or mga lighthouse po, may kanya-kanyang code po yan. Kahit na may mga maraming beacon, may mga whoop, 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 whoop. Makikita po nila, alam nila na ito yung beacon na yan. Hindi siya pwedeng magkakaparehas kasi mayroon siyang code. And yung ilaw po dyan ay hindi po basta-basta bumbilya na katulad nito. Yan po ay meron pong special lens na kung saan kahit po 20 kilometers po yung layo, 20 miles yung layo, kaya po niyang i-penetrate kahit mafag. Bakit? Kasi ang purpose po niya ay para maiuwi at bigyan ng guide yung mga mangingisda po natin, manlalayag sa dagat. And nagbabago din po yung color ng ilan po sa mga yan. Dahil pag nag-red po yan, may mga code po yan. Ibig sabihin, malapit na sa danger zone. No? Marami pong mga codes yan. At ganun din po mga kapatid sa ating mga buhay. Jesus is our light of life. No? Kaya nga po sabi sa verse 1 ng chapter 60, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon thee." Because God wants to shine His light on us for us to be guided. Let's hope that this light will take us out of the dark. Alam niyo ba yung kanta ni Gary B? Take me out of the dark, my Lord. I don't want to be alone. I don't wanna be there. Diba? Ayaw po ng Panginoon na tayo po ay nabubuhay sa darkness, walang guide. That's why He becomes our light. No? Alam niyo po, nung tayo po ay bata, even tayong mga matatanda na, pag nag-black out, ano po yung initial reaction natin? Ay! Ah! Diba? Tapos after ilang oras, ilang minuto, pag may ilaw na, yay! Diba? Tayo mismo nakakaranas kung gaano po kahalaga ang ilaw sa atin. Because it is natural for us to find light. Even the plant kingdom needs light. Hindi po sila photosynthesis, hindi sila makapag-process kung walang light. Mga animals, they need light. Tayo pong mga human, we are dependent in light. Dahil kapag hindi po tayo nanirahan sa liwanag,
magkakaproblema po tayo sa maraming bagay. You see, God created light, but in this verse, sabi po niya, yung light po nanggagaling sa Kanya ang kailangan po natin. Tignan po natin ito. Isaiah chapter 60 verse 19 to 20. Sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat. Sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw. Sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman at iyong Diyos, ang liwanag mong walang katapusan. Kailan may hindi nalulubog ang iyong araw at ang iyong buwan ay hindi na rin maglalaho. Si Yahweh ang iyong magiging walang hanggang ilaw at ang mga araw na iyong kapighatian ay mawawala. At ito po ay dapat po natin panghawakan because Jesus is our light. John chapter 8 verse 12, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na maglalakad sa kadiliman. I think this is the best description of a blessed life. Yung hindi tayo naglalakad sa dilim, yung wala tayong direksyon sa buhay. If we have God, if we have Jesus in our lives, alam niyo po mga kapatid, magkakaroon po tayo ng peace, no? Because we will have trust sa ating Panginoon. Sin, death, and darkness was already defeated by Jesus. Lahat po ng kadiliman ay winasak na po ng Panginoon. That's why if we have Jesus in us, hindi na po tayo katulad nung dati na wala po tayong direksyon sa buhay. Maybe some of us, mga kapatid, marahil ilan po sa atin dito ang nagdadaan sa ganitong season ng kanilang buhay. Walang direksyon. And Jesus is shining His light. Dito, para tayong naglalayag sa madilim na karagatan. Diba? Nakapunta na ho ba kayo? Nakapaglayag na ba kayo sa kalagitnaan ng karagatan? Napakadilim. Diba ho? And sometimes, pag may makita ka na ilaw, it brings hope sa atin. No? Huwag po tayo mag-focus, mga kapatid, doon sa mga nakikita natin, doon sa darkness. Mag-focus po tayo sa ating Panginoong Hesus. No? Marahil may ilan sa atin dito ang nagdadanas ng pagsubok sa buhay. No? Pagsubok to the point na parang feeling natin, bibigay na tayo. Meron ba ganon? Parang feeling ba natin, ito na yung huli ko, parang bibigay na ako, susuko na ako. Pero alam niyo po, sometimes God allows trials and challenges sa ating buhay para tayo po ay lalong tumibay. And I would like to cite an example na narinig ko po from our mentor sa isang seminar na kanya pong pagtuturo. Ang sabi niya, yung mga pagsubok daw natin para po itong mga iron. Alam niyo po yung iron, yung bakal. Kasi po ang raw na iron, yung hindi pa napaproseso, marupok. And it needs to be tempered. Ibig sabihin po nun, kailangan po siyang painitan ng painitan para ito po ay tumibay at magamit po natin. And yung pag-init na yon ay just below the melting point. Pakisabi po, melting point. Ibig sabihin po, hindi na po i-allow nung nagpa-process na ito po ay mag-melt. Just below the melting point. Why? Kasi hindi na po ina-allow yon na mag-melt. And kapag nandun po yon sa just below melting point at pag yun po ay nilabas na at tinapos na po, yun po ay isang magiging iron na kagamit-gamit, matibay. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Sometimes, yung mga pagsubok po natin, parang bibigay na tayo, parang mag-melt na tayo. Pero God will not allow that because He wants to strengthen us. Gusto niya po tayong pagtibayin. Gusto niya po na lalo po tayong magamit. Ganon po sa ating buhay. God allows our lives to be
tempered para tayo po ay lalo pong tumibay sa buhay na ito. Alam niyo po yung mga pagsubok? Sino na po yung nagdaan sa pinaka-ilalim ng pagsubok? Yung tipong naghahanap ka na ng barya, parang ganon. Di ba? Na-experience nyo na ba yun? Parang hahanapin mo, baka meron dito sa, doon nga sa ilalim ng rep, makapagwalis nga. Pag pinagdaanan mo yon at pag meron kang 100 piso, 100 pesos, abay, praise God, may 100 ako. Makakangiti ka na. Di ba? Makakapagpasalamat ka na, makakapagtogi ako ngayong araw na ito. Kasi nagdaan ka dun sa pinakasagad ng buhay. And when we go through that, tumitibay po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. And actually ngayon ko lang naalala, isa po sa kapatiran po natin ay nagdaan po sa matinding pagsubok ng buhay sa kanya pong physical health. No, siya po ay na bedridden for how many months? And talagang pag kumakain po siya, talagang via tube ano po. Ang hirap po nung pinagdaanan ng family po nila. And para pag iniisip ko, pag nagdaan kami doon, paano ko, Lord? Di ba? Ang hirap para sa akin, pero pinagtagumpayan po nila. And sa ngayon po, kasama po natin siya nagsaserve sa ating Panginoon. No? Kaya nga po, pag may sakit po yung mga anak namin, sabi ko, Lord, give us the grace. And it is only by grace na mapagtagumpayan po natin yung mga pagsubok ng buhay. Anong pagsubok meron ka ngayon, kapatid? Pinoproblema mo ba yung bahay mo? Diba? Kanya-kanya tayo na pag-aaral natin, trabaho natin, problema natin. Pero yung ibang tao, walang trabaho. Yung ibang mga bata, hindi nakakapag-aral. Diba? So ano po ang problema natin? Ano ba problema mo, brother? Harap nga tayo, one-on-one. Usap tayo. Diba? Sometimes, we magnify the problem. Pero ang dapat pala natin gawin is tignan ang Panginoong Hesus, Lord, what can I learn from this problem or trials in my life? God will put things in order sa Kanya pong oras. Amen po ba doon? And this is my last point. First is that Jesus is the true beacon of light. Siya po talaga yung kailangan po natin sa ating buhay, yung ginawa niya sa cross. Pangalawa po is para maging blessed life po tayo, kailangan po ay maging blessing din po tayo sa ibang mga tao. Kaya nga po ang second point, be the beacon. Yan po yung title ng message po natin. Be the beacon. Mag-decide tayo na tayo po yung magbibigay ng blessing at ilaw sa mga tao. Now, in Acts chapter 20, verse 35, sabi dito, and I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus. Si Jesus daw po talaga ito, na nagsabi kay Paul, sabi niya, it is more blessed to give than to receive. Sabi ko sa inyo kanina, sino yung gustong maging ma-bless, no? Maging blessed? Taas kamay, di ba? Gusto natin maging blessed tayo. Pero, naisip na po ba natin yung verse na ito? Sabi niya, it is more blessed to give than to receive. No? And you know, kung ano po yung natutunan ko po doon sa nakabanggaan ko po, yung nabangga ko pong motor. Yung natutunan ko po doon, mga kapatid, is that the world needs light. At kung ako po ay hindi po nababalot ng presensya ng Panginoon during that time, malamang nag-cause po kami ng traffic, humantong po kami sa pisikalan, no? Kasi hindi ko alam kung sumingit siya eh. Dahil nakafocus ako dun sa ambulansya sa harap ko. No? And
I thank God wala pong nangyaring masama. But then, sabi ko, kailangan talaga ng mundo. Kasi nakita ko yung galit na galit siya eh. Parang napoportray ko yung influence sa kanya ng kadiliman. No, doon sa napapanood niya siguro or what. So, kaya ingatan po natin, mga kapatid, ang ating mga isipan. Ingatan po natin. Kasi nino-normalize na po ng kaaway kung ano man yung gusto niyang gawin, tinitwist niya na po. Philippians chapter 4 verse 7, sabi dito, "And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." So we have to seek the peace of the Lord, na ito po ay i-guard po niya yung ating mga minds, yung ating mga hearts. Ano? So, alam niyo po, as we become the beacon to the people, no, gusto po natin na tayo po ay maging daan ng Panginoon para sila po ay makakilala. We still have to deal ours, no, yung atin pong mga sarili. Status in life, yung fears po natin, ano yung maraming negative thoughts na pumapasok po sa atin. Alam niyo, napapanood po natin, pressure to catch up doon sa mga trending and all. Kaya alam niyo po mga kapatid, it's very wise to choose to be a blessing instead of tayo po yung nadadala ng mga influence sa paligid po natin. What is my point here? Ano po yung point na gusto po nating matutunan is that we choose to be godly. Choose to be positive, no? Kumbaga, punong-puno na ng mundo ng kasamaan, punong-puno na ng kalungkutan. Pwede bang tayong mga taga-sunod ni Kristo yung magdala, maging joyful, no? Tayo magdala ng kasiyahan sa kanila through Jesus, no? Wag na po tayong sumama doon sa mga wag na tayong humalo at dumagdag pa doon sa ito na ngayong pag-iisip negative na nga, dadagdagan pa natin. Hindi na po. Magpadil na po tayo sa Panginoon and tayo po ang maging source, no? And, yung pagiging toxic, alam niyo ba yung pagiging toxic? Ganun ako dati. And sometimes, paminsan-minsan, ganun pa din. But I repent to the Lord. Humingi talaga ako ng tawad. Lord, gusto ko pong maging blessing. Gusto ko pong maging beacon. Gusto ko pong maging ilaw. Instead na ako po yung nagiging cause ng kalungkutan. Gusto niyo ba yon? Pag merong kasama kayo, pag nagkahiwa-hiwalay kayo, blessed na blessed dahil kayo po ay nakasama. Or gusto niyo na parang, woohoo, wala na siya. Umalis na siya. Ayaw po natin yan. And we have to be mindful about this. Kailangan po maging matatag po tayo dito na tayo po yung mag-cause ng better things. Kasi I believe that is a description of the blessed life. Ay hindi lang yung tanggap ka ng tanggap. A blessed life is yung buhay na nagiging pagpapala tayo sa ibang tao. Amen po ba doon? Alam niyo po, narinig ko po ulit ito sa aming teacher. Let me share to you. Sabi niya, when you are 40 plus years old, sabi niya, you are closer to the grave than to the crib. Ulitin ko po, when you are 40 plus years old, you are closer to the grave than to the crib. And nagpipintura ako ng nakikinig kaming dalawa ni Miss. Nung narinig niya yun, napatingin siya sa akin and it caught her attention. Kasi 40 plus years old na po siya. It caught my attention. Bakit? Kasi alam ko, dadating ako sa point na 40 plus na ako. And sabi niya doon, pag 40 plus ka na, mas malapit ka na sa grave. Or Tagalog, para mas maintindihan natin, hukay. Kaysa doon sa crib, na kung saan tayo binibaby. Bakit? Yun yung direction po natin. And I think this is, this realization na ito na yung panahon na enjoy na lang natin yung pagsaserve kay God. Enjoy na lang natin yung
buhay natin na kilalanin ang Diyos. It's time to let go of the things that makes our life so hard. May mga maliliit na bagay na parang hindi naman ganun talaga ka-importante. Bitawan na natin. No? And one of the struggles of people in our generation is yung stress. No? Sino po dito ang nakakaranas din nun? Huwag na po kayo magtaas ng kamay. Alam niyo po, ang stress level, ni-research ko po ito, dito po sa Manila, ang stress rate po ng mga tao daw dito ay 50%. Ibig sabihin, 2 sa 1 nakakaranas po ng stress. Bakit? Traffic, congestion, naglagay ako dyan ng yan. Ayan. Traffic. At ito po yung mga major na pinagkakos ng stress sa mga tao dito sa Manila. Finances, 53%. Inflation, gaano kamahal yung mga bilihin, budget, etc. Pangalawang cost ng stress, 42%. Health concerns. Nakaka-stress po talaga pag may sakit. Tama ho ba? Ayan, medical expenses, 39%. Work and school. Job security, ano nangyayari sa nagkakatanggalan, etc. Workload, minsan nababurn out, no? Masyado sa school works at saka sa trabaho, nakaka-burn out, 'di ba? Sa mga estudyante, ang daming binibigay and it costs so much stress sa atin. Kailangan po nating mag-manage ng time and all. So ano pa yung family responsibilities, caregiving, household duties, it's also cause 38% of stress. So ano po yung gusto po natin ditong makita? No? Kailangan po natin i-manage yung mga bagay na ito. Why? Because our time is only limited. Yung mga dapat na hindi na natin iniisip, ini-stress yung sarili natin, tangga-tanggali. No? Kasi sa akin, nararamdaman ko, tumataas na yung dito ko, sabi ko kay Apple, tumataas na yung dito ko, stress na ako. Sabi ko ganun. Tapos, ako din, ito, yung tiyan ko. Kasi pag na-stress ako, kumakain talaga ako. No? Mga 2-3 rice, mga ganon. So, sabi ko, kailangan ma-manage ko yung stress ko para hindi ako maapektuhan yung aking pag-iisip. And the only way to do that, ilatag natin sa Panginoon. No? Kasi we cannot be a beacon to others, hindi natin sila mag-guide sa tamang light kung tayo mismo ay napupuno ng problems, trials, and depression. No? Sabi po dito, yung kinanta po natin kanina, meron pong pagpapalaya sa mga anxiety. No? Kasi kapag stress po tayo, lack of energy, kasunod po niyan, anxiety, nag-overthink po tayo, ang kasunod po depression. So we don't want na umabot pa po doon. We want Jesus and the Holy Spirit to intervene, maliit pa lamang po. I-release natin sa Panginoon. No? I-release po natin sa Panginoon so that we can be a beacon to other people. Kasi pag nakita nila na, wow, praise God, ang kakaiba to laging nakangiti ito. Ang dami ng problema, nakangiti pa rin. It's because of Jesus. We become the light to them that will guide to Jesus. And as I end, mga kapatid, ito pong ating mensahe. Huwag po nating kalimutan na unang-una, ang Panginoon po, ang siya pong dapat mag-ilaw sa atin. No? For us to appreciate yung sinasabi ng Panginoon na His light, arise, shine, for His light has come, and His glory shall be upon us. No? Ay kailangan po natin makita kung ano po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. No, kapatid, wala nang ibang makakapagbigay ng solusyon, walang nang makakapagbigay ng freedom or susi sa atin pong pinagdadaanan kung hindi ang ating Panginoon. Nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi po yun aksidente, hindi po yun trip lang, yun po ay talaga pong sinadya niya. Galing pang langit, sinadya niya pa dito sa lupa upang tayo po ay mabigyan po ng buhay na walang hanggan. Amen po ba doon?
For us here that is seeking, naghahanap ng direksyon sa buhay, wala na pong ibang makakapagbigay ng direksyon sa inyo kung hindi ang lumikha sa inyo. And it is Jesus. Pangalawa po is tayo po ay tinatawag ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Huwag na tayong tayo na yung maging cause ng gratefulness, maging thankful, ng ngiti. Alam niyo yung ngiti, kapag sa mga taong malulungkot, pag nginitian mo, nakakagaan ng loob. Kaya meron kaming kaibigan, he's a missionary. Ang motto niya sa buhay, smile, kasi it will make an impact. Ano yung sabi niya doon? Smile will make a difference. You know, pag lagi ka nakangiti. Kaya ako kahit nagpipicture ako, pinipicturean ko yung mga VIP. Hello, nakangiti talaga ako. Why? Because hindi natin alam kung ano yung mga pinagdaanan ng mga tao. And sometimes, sa totoo lang, maging magpakatotoo tayo, minsan tayo yung hindi makangiti. Hello? Kasi meron din tayong pinagdadaanan. That's why we need to lay it all down sa ating Panginoon. Let me read the last verse for us this morning. It's found in Matthew chapter 11 or Mateo 11, 28 to 30. Babasahin ko po sa inyo. Sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matututo kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kapatid, marahil ngayon, marami tayong dalahin sa buhay. Ako marami akong dalahin sa buhay. And minsan hindi ako makatulog kasi marami akong iniisip. But then again, I have to, kailangan kong panghawakan yung salita ng Panginoon na kailangan kong lumapit sa Kanya at ibaba yung aking mga dalahin. May mga bagay, mga kapatid, na walang makakaintindi na tao. Kahit sabihin mo yun sa asawa mo, mapakinggan, pero wala rin sa kanya yung solusyon. Minsan kahit sabihin mo, kahit pastor pa yung kausapin mo, kahit parang hindi niya maiintindihan kung gaano kabigat yung dinadala mo sa buhay mo. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, ito yung promise niya sa atin, na makakaranas po tayo ng kapahingahan sa Kanya. And marami tayong mga naiisip na sa puso natin na only Him yung nakakaalam. Sabi niya, ini-invite niya tayo to lay it down. Ibigay mo sa akin yan. No? Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. That's why kapag tayo po i-aawit after this po, ay ibigay po natin sa ating Panginoon. I-declare po natin yung kapangyarihan po ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Tayo po'y tumayo at tayo po'y aawit. Over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Awitin po natin ito sa Panginoon. Your name is power, your name is healing.
Let's declare, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus is the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Yes, Lord. Jesus, come on, church, we sing. Jesus, say we declare, it's over every enemy. Speak Yes, Jesus. Jesus for my family. Yes. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Let's sing. Burn like a fire. Pwede po ba nating awitin for the last time? Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Kapatid, ngayong umagang ito ay gustong sabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin na walang pangalan dito sa sanlibutan kung hindi ang pangalang Jesus na siyang nakakapagligtas. He is the only way, is the only truth in our life. Siya po ang magdadala sa atin, mag-guide sa atin, mga kapatid. At kung ikaw sa panahong ito, sa mga oras na ito ay pakiramdam mo ikay naliligaw, you're living in darkness and you're very confused in your mind, in your emotions, maraming dalahin, maraming problema na parang akala natin bibigay na tayo. I invite you to a prayer of acceptance sa ating Panginoong Hesus. Kung gusto mo siyang tanggapin bilang iyong Diyos at tagapagligtas sa kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo, dahil ikaw ay iniibig niya, sundan mo lamang ako sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat sa iyong buhay na ibinigay sa akin. Inaamin ko po sa inyong harapan at sa aking sarili na marami po akong kasalanang nagawa. Marami po akong pagkakamali. Marami po akong bagay na sinuway pagsuway sa inyo. Pero Panginoon, salamat din po sa inyong buhay. Buhay na ibinigay sa akin nang kayo po ay bumaba mula sa langit papunta dito sa lupa. Handa po kayong patawarin ako sa aking pagkakasala, sapagkat ako po ay iyong iniibig. Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po akong mabuhay na naaayon sa inyong salita. Sa mga oras na to, Panginoon, ay isinusuko ko po ang aking isipan, ang laman ng aking puso,
at sariling diskarte sa inyo. Panginoong Hesus, maraming salamat. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Banal na Espiritu, manahan po kayo sa akin at magkaroon ako ng totoong ilaw sa aking puso. Nang sa gayon, ako naman ang maging ilaw sa aking kapwa. Maraming salamat o Diyos. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa kabutihan po ninyo. Tulad po ng aming narinig ngayon, Panginoon, magiging ilaw po kami sa mundong ito, Panginoon. Pero kayo muna, Panginoon, ang mag-ilaw sa amin. Lalabas po kami, Panginoon, ng enlightened. Lalabas po kami, Panginoon, ng meron po kaming natanggap na biyaya galing sa inyo, Panginoon. Huwag niyo po hayaan, Lord, na nakawin po ng kaaway ang aming pong narinig. Maraming salamat and may we enjoy the rest of the day, Lord God. Maraming salamat, O Panginoon ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, and Amen. Okay, upo po muna tayo po. At, okay, at meron po tayong konti